binigyan ng 70 to 72 hours ang kampo po ni Senator Bato de la Rosa at ang kampo ng gobyerno para magpaliwanag kung bakit nga ba hindi dapat arestuhin etong si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. At ngayon, nagsalita na po, sumagot na ang OSG at sabi nga dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista, mga kababayan, eto daw, OSG sa Korte Suprema, tanggihan ang motion ni Bato kaugnay ng ICC warrant. Bakit daw, mga kababayan? So sabi po dito, hiniling ng Office of the Solicitor General, OSG, sa Korte Suprema na ibasura ang dalawang motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naglalayong harangin ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban po sa kanya. Humarap si De La Rosa sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court ICC kaugnay ng kasong crimes against humanity bunsod ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration. Sabi pa dito, mga kababayan, na una itong inilabas noong Nobyembre 6, 2025 bilang secret bago i-unseal ng ICC noong Mayo 11. Sabi pa dito, sa isinumiting komento nitong Sabado, Mayo 16, iginiit ng OSG na dapat tanggihan ang urgent manifestation with the omnibus motion at ang extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain ng senador dahil sa lack of merit, mga kababayan. Sabi pa dito, noong Miyerkules inanunsyo ng Korte Suprema na hindi ito naglabas ng temporary restraining order kaugnay ng inihaing motion ni De La Rosa at sa halip ay inatasa ng ilang opisyal ng ehekutibo na magsumite ng komento sa loob ng 72 hours, mga kababayan. At ngayon nga, sinagot na po yan ng OSG at hinihiling, mga kababayan, ng Solicitor General, ng Office of the Solicitor General, na tanggihan ng Korte Suprema yung motion o yung dalawang motion na hinihiling ng kampo po ni Senator Bato de la Rosa. Kasi nga, naniniwala ang OSG, mga kababayan, na dapat itong si Senator Bato ay humarap po sa kanyang pananagutan at wag baliwalain ang arrest warrant galing po sa International Criminal Court. So ngayon, hihintayin natin kung ano ang magiging aksyon, mga kababayan, ng Korte Suprema patungkol po sa inilabas na ito, mga kababayan, na sagot ng Office of the Solicitor General. Kasi nga, kung akong tatanungin bilang isang normal na mamamayang Pilipino, dapat naman nga talaga na itong si Senator Bato de la Rosa ay humarap sa pananagutan at wag niyang takasan yung mga responsibilidad niya, mga kababayan, na harapin yung mga pananagutan niya, lalo na doon sa mga pamilya ng inosenteng nadamay sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration. At saka, mga kababayan, tingnan nyo buhat nung itakas ni Senator Robin Padilla itong si Senator Bato de la Rosa, kahit yung mga Muslim, mga kababayan, or yung ibang mga kababayan nating Muslim, hindi po nagustuhan yon. At kahit nga yung mga normal nating mga kababayan Pilipino, hindi po nagustuhan yung ginawa ni Senator Robin. Kaya nga ngayon, minumura na lang si Senator Robin Padilla. Eto, panoorin nyo. Eto mismo, Muslim na babae ito, mga kababayan. Minumura etong si Senator Robin Padilla. Eto, pakinggan po natin. Ang inang malaki yan. Astagfirullah. Isang putang inang malaki yan. Peking Islam yan, hindi yan totoong Islam. Dahil ang totoong Islam nananampalataya sa katuwiran, hindi sa kabaluktutan. Ayan, kademonyuhan ang pinaiiral niya sa pagkatao niya. Kita nyo, kay Senator Robin Padilla sinasabi yan. Kapwa nyo Muslim ang nagsabi. Hindi daw totoong Islam yan. At minura pa si Senator Robin Padilla ng malaking PI, mga kababayan. Diba? Kasi hindi po talaga lahat ng Muslim, mga kababayan, ay sumusuporta sa ginawa ng mga ito. May mga Muslim, mga kababayan, na hindi po talaga nagustuhan ang ginawa ni Senator Robin Padilla na ayaw niyang paharapin etong si Senator Bato sa pananagutan bagkus tinulungan niya pa na makatakas, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Umapabro sa isang demonyong katiwalian. Di ba, Robin Padilla? Pareho tayong revert Islam. Pero magkaiba tayo ng pananaw. Nasa tama ako at ikaw ay sa kabaluktutan. Nakakaputang ina kayo dyan sa Senado. Masunog sana kayo dyan. Diba? Masunog sana kayo dyan. Para malitsyon kayo dyan sa loob, mga putang ina nyo. Responsibilidad ninyong isuko ang isang taong kriminal. Itinago nyo pa, kinupkup nyo pa. O diba, mga hayop ang mga ugali nyo, mga animal kayo. Galit na galit, Nakakagalit. Nakakagalit ang ginawa ninyo.
Walang hustisya yung mga biktima. Sana kayo ang mamatayan ng mga anak, ng mga kamag-anak, nang maramdaman nyo kung anong mga naramdaman ng mga naiwan ng biktima sa buhay. Sana bumalik sa inyo lahat ng inyong mga katarantaduhan na pinagagawa dyan sa Senado. Mga hayop kayo. Astagfirullah. Kita nyo, galit na galit kay Senator Robin Padilla at doon sa mga senador na kaalyado ni Alan Peter Cayetano. Eto mga kababayan, mismong Muslim din na talagang katulad ni Senator Robin Padilla. Diba, hindi natuwa sa ginawa nila na pagtulong kay Senator Bato para makatakas. Ang isa pa sa kinaiinis na mga kababayang Pilipino po natin dito, yung mga kababayan, yung parang ang pinapalabas, inosente si Bato at walang kasalanan at dapat kupkupin at pasweldohin ng mamamayang Pilipino habang nagtatago at pagpapunta ng Senado dapat ituring na prinsipe. Alam nyo nga yung pinakamatindi pa dito? Ito nga kabastusan na ginawa ni Alan Peter Cayetano mga kababayan noong araw na dumating itong si Senator Bato diyan po sa Senado na nagtatatakbo. So ngayon ito, tingnan nyo mga kababayan, nahuli kam itong si Alan Peter Cayetano kung paano niya sigawan yung dating OSG mga kababayan. Anyway, ito play natin. Ikaw ang senador, sir. Ako ang Santinat Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Kaya ano yung say mo? Bakit po na nagtarahan sa Senate para hindi makalabas? Umupo ka na, hindi ka pa gumalaw eh. Diba? Ano yung sabi dito ni Alan Peter Cayetano? Umuo ka na pero hindi ka pa gumalaw eh. Para hindi makalabas. Umupo ka na, hindi ka pa gumalaw eh. Paano mo Ayan yung OSG mga kababayan, minura ni Alan Peter Cayetano sa harap, sinigawan sa harap ng maraming tao. Ganyan po kabastos yung si Alan Peter Cayetano. Tapos ikaw Robin Padilla, magdidemand ka ng sorry kay Kiko Pangilinan. Nung aksidente mga kababayan na tumaas yung boses ni Kiko Pangilinan, ang kapal naman ng mukha nyo dyan sa Senado. Diba? Eto. O sa inyo okay lang pag sinisigawan yung ibang tao, pero pag kayo nasigawan, kailangan nyo magdemand ng sorry. Pag hindi nakapag-sorry, sasapukin nyo pag walang camera. Diba? Ganyan po mga kababayan kawalang kwenta ang Senado ngayon. Ayan kita nyo para lang isalba itong kalbong ito na may pananagutan sa batas, nagagawa nilang bastusin yung ibang tao sa harap ng maraming tao. Kaya ano yung say mo? Bakit po na nagtarahan sa Senate para hindi makalabas? Umupo ka na, hindi ka pa gumalaw eh. Paano mo itatara? Hindi ka naman gumagalaw. Kaya trudge mo eh. Diba? Grabe to. Si IDG ang nag-issue. Kaya hindi natin masisisi kung bakit yung iba natin mga kababayang Pilipino ay nanggagalaiti kay Senator Padilla at dito sa mga kaalyado nito dyan sa Senado. Kasi nga mga kababayan, sala na po ang ginagawa ng mga senador na iniluklok ng taong bayan para pagsilbihan ang mga kababayang Pilipino po natin. Diba? Ito, katulad dito, tingnan nyo talagang galit na galit po kay Senator Robin Padilla. Itong mga kababayang Pilipino po natin. So ito, i-play natin na itong isa nakita nating video. Putang ina mo, Robin Padilla, anong sabi mo? Pinag-iinitan ka dyan sa Senado? Putang ina mo, nagpakabobo mo, nagpapanggap ka pa na isang criminology graduate. May nakita ka na bang criminology graduate tanga na hindi marunong magsalita ng English at hindi pa makapagsalita ng English? Bobo, Robin Padilla, king ina mo, tapos sabihin mo, pinag-iinitan ka dyan sa Senado, pinatakas mo si Bato de la Rosa? Di ba? Kita nyo yan. Yan ang bagong imahe ng Senado ngayon. Yan ang bagong imahe ng Senado. Yung mga senador minumura na ng mga kababayang Pilipino po natin dahil sa pagiging garapal at pagiging makakapalang mukha. Diba? Na kumampi sa mali. O yan ngayon minumura na si Robin Padilla ng taong bayan. Diba kanina yung babaeng Muslim minumura si Padilla. Ngayon ito namang kababayang Pilipino po natin minumura si Padilla kasi nga marami talaga ang hindi natuwa doon sa ginawa nilang pagpapatakas kay Bato. King ina mo, ikaw ang gumawa ng paraan para makatakas si Bato de la Rosa tapos iimbestigahan ka ng NBI, iimbestigahan ka ng ombudsman tapos sasabihin mo,
pinag-iinitan ka sa Senado, tangina mo, magboxing match tayo, Robin Padilla, tingin mo. Sige. Oh. Di ba? Di ba? Pinag-iinitan na si Robin Padilla ng taong bayan. Deserve ba? Deserve? Deserve niya na murahin ng mamamayang Pilipino. Di ba? Deserve niya na murahin ng mamamayang Pilipino dahil sa ipinapakita nila na hindi maganda sa taong bayan. Biruin mo, sinasahudan kayo ng taong bayan, pero yung iba sa inyo, yumuyuko kay Bato de la Rosa na nagtatago sa batas. Putangin mo, Robin Padilla, magboxing match tayo. Sige. Ipakita mo, aktor ka, di ba? Aktor ka, aktor rin ako. Puking ina mo, Robin Padilla. Boxing tayo, Robin Padilla. Boxing match sa Elorde Gym. Oh. Putang ina mo, Robin Padilla. Ex-convict ka na senador, putang ina mo, tapos sabihin mo na pinag-iinitan ka dyan sa Senado, pinatakas mo si Bato de la Rosa, tapos ngayon, iimbestigahan ka, sabihin mo na pinag-iinitan ka. Ngayon, magboxing tayo, Robin Padilla. Ikaw, hinahamon ko noon, si Baste, hinahamon ko, hindi ko masa ngayon. Ikaw ang hahamonin ko ngayon. Magboxing tayo, mag-live ka, sabihin mo ang pangalan ko, tapos mag-live ka na ikaw ay kakasashamon ko, ipakita mo na kaya mo ako. Sa boxing, may referee 12 rounds. Robin Padilla, sana makarating sa'yo ang hamon ko na mag-boxing. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nag-viral tong nag-viral tong post na galing doon sa isang social media pages mga kababayan na kung saan sinasabi dito, Robin Padilla hindi na raw siya magpapakita muna sa Senado dahil pinag-iinitan raw siya ayon sa kanyang live mga kababayan. Nag-viral po yan 'Di ba? At marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang hindi po talaga nagustuhan yan. Kasi nga, ang pumapasok na naman sa isipan ng taong bayan, magpapasahod na naman kayo ng senador na hindi napasok. Si Bato de la Rosa nga mga kababayan, isang beses lang pumasok, nagdrama pa ng gulo pa sa Senado mga kababayan. At ngayon, hindi na naman mahagilap kung nasa saan dahil nagtatago na naman. At balak pa atang samahan ni Robin Padilla. Boxing match tayo, Robin Padilla. Ito, mga putang ina ninyo na mga kultong DDS na puro mga adik kasi mga drug lord ang mga phone ninyo, iparating nyo kay Robin Padilla na hinahamon ko siya na mag-boxing match kami dyan sa Elorde Gym. Mga putang ina ninyong mga kultong DDS na puro mga adik. Putang ina nyo, kayo ang mga adik dito sa bansa. Putang ina ninyo. Sige, mag-boxing match kami kay Robin Padilla, sabihin nyo. Ayan Diba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan na nagpapagulo ng Pilipinas talaga, yung mga taga-suporta ni Duterte, yung kampo ni Duterte, yung mga senador na kaalyado ni Duterte, yan po talaga ang nagpapagulo ng Pilipinas. Kita nyo po ba? Nagkaroon ng kaguluhan sa Senado, nagkaroon ng drama dahil kay Bato de la Rosa. Ang pinakamasakla pa dyan, naging usap-usapan po yan, hindi lang sa Pilipinas. Kung hindi, maging sa ibang bansa, naapektuhan na nga daw po ang ekonomiya dahil sa dramang ginawa dyan po sa Senado niyang sina Alan Peter Cayetano at niyang ibang mga kaalyado ni Duterte dyan. Diba? Biruin nyo, ito, minumura na si Robin Padilla, pinipiay na mga kababayang Pilipino natin. Hinahamon pa. Ibig sabihin, nawawala na ng paggalang yung taong bayan dito po sa mga senador. Kasi minumura na lang ang mga senador ngayon. Dahil nga sa ipinapakita nila na kabastusan sa taong bayan. 'Di ba? Alam nyo, ang gustong mangyari kasi ng taong bayan talaga dito, makita si Bato de la Rosa na inaaresto at pinapapanagot. Pero dahil nga hindi nangyari yon, dahil tinulungan ni Robin Padilla at ng mga kaalyado nila sa Senado, ganito, yun nangyari, dismayado ang mamamayan at minumura ang mga senador. Kasi nga kung matatandaan nyo, di ba dati may mga sinabi, etong si Robin Padilla, nung si former Senator Antonio Trillanes, yung nahaharap sa ganyang klase ng usapin. Sabi nga dito mga kababayan sa PRTV Prime Media, naalala mo kaya ang dating Robin Padilla? Kasi nga meron sinasabi si Robin Padilla dati. Ito, pakinggan natin. Ito kasi, naalala niyo ba to? Yan. At saka ginagawa na pong katatawanan ngayon sina Bato de la Rosa, Robin Padilla, at ito pong sina Alan Peter Cayetano at yung mga kaalyado nila.
na mismong pahayag ni Senator, hindi pa siya Senator noon, Hindi si pa siya Senator Senator. Robin. Nung nananawagan siya sa... Convict pa siya ron. Oh, hindi na po siya. Ex-con. May pahayag siya. Panoorin natin sa Naalala Mo Kaya? Naalala mo kaya? Ito na. Naalala. Yan, oh. Andito po kami sa harap ng Di ba? Senado ng Bansang Pilipinas. At dito po sa loob nito ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi o sumusunod sa batas. Aba, pagka lumabas ang warrant at hindi ka sumama sa uhuli sa'yo, eh pambihira ka talaga, di ba? Anong pinaglalaban mo? Alam mo kami mga ordinaryong tao, kapag may kaso, wala kaming magawa. Kapag sinabi ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan, sumasama kami. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Baka nalilito kayo. Naalala ko na. Parang nakatira. Hindi naman siya. Mga tanghit na mga tanong. Pero hindi si Senator Bato ang pinatutungkulan niya. Yeah. Akala niyo lang parang gano'n, ano? At that time. Time travel yan. Then Senator Antonio Sani Trillanes. Kusang nagpaw. Yes. Nung inaresto sa loob ng Senado, Nung may warrant na, Nung may warrant na, bumaba, presented himself. Parang Laila de Lima. Correct. Kahit napatunayan ng walang sala. Correct. Nakulong ng 7 taon. Correct. Tumakbo ba siya? Yun, hindi. Hindi. Nagkaroon ba ng shoot? Grabe to. Sino yung mas matapang talaga? Yun. Tunay na matapang. Yun. Ang hirap ng mga tanong ni Prof. Guido. Sige, sino? Sino mas matapang talaga? Eh di syempre yung hindi tumakbo. Yo! Para sa akin. Ang segue sa'yo. Ganda, no? Sige. Ikaw mo na. Ikaw na. Segue mo na. Segue mo na. Anong segue? Ikaw na segue. Pero yun yung mga kababayan, ginagawang katatawanan na lamang po si Senator Robin Padilla, no? Ang pagkakaalam po natin nung una, ang mga senador talagang respetado yung mga yan eh. Pag sinabi kasing Senate, mga kababayan, pag sinabing senator, yan yung mga mambabata sa upper chamber. Ibig sabihin, mas mataas yan kaysa sa Kongreso. 'Di ba? Kung yung Kongreso nga ang tawag sa Kongreso, mababang kapulungan, ito yung mataas na kapulungan na ngayon, mga kababayan, sumasadsad na sa lupa yung ratings dahil nga hindi na nagtitiwala ang mamamayang Pilipino at pinagtatawanan na lamang po ang Senado. 'Di ba? Binabastos na ng normal na mamamayang Pilipino ang Senado. Ang mga senator minumura. Kasi nga, ang nakikita nila wala ng kwenta yung mga senador ngayon. Kasi sumasamba kay Bato de la Rosa at sa mga Duterte. Hindi ko nila lahat. Pero yung iba dyan, mga kababayan, katulad ni na Alan Peter Cayetano na gumagamit pa ng salita ng Diyos, alam naman natin kung sino sinasamba ng mga yan. Mga Duterte at etong si Bato de la Rosa. Kaya ngayon, ang ending, pinagtatawanan na lang sila. Bro, parang si Robin, nagbababer. Di ba? Tapos kung matatandaan nyo pa, di ba, nagdrama nung nakaraan, itong si Alan Peter Cayetano at sinasabi, mga kababayan, na may kaguluhan daw, under attack daw sila, mga kababayan. Pero maliwanag lang naman po talaga, hindi naman talaga under attack ang Senate ng mga panahon na yon. Under attack. Kasi atat na atat sila na maibasura ang impeachment ni Sara Duterte. Atat na atat silang mapatalsik si Tito Sen bilang Senate President. At atat na atat etong si Alan Peter Cayetano na maging Senate President. Kaya nga kung tutusin ang Senado nung Lunes, mga kababayan, talagang under atat yan. Under atat talaga yan. Kasi si Alan Peter Cayetano, atat na atat maging Senate President. May team ba ang first round of jokes natin? Ano ba ang first team natin? Sige. Actually, hindi na kinakailangan ituloy ito eh. After nung habulan, Yun na yun. yun na yun dapat na yun. Iba, iba ituloy ito. Ako meron akong joke. Ako meron akong joke. Makinig kayo sa joke ko. Senado ng Pilipinas. That's a big joke. Yeah, Kasi yung kind laughter. Ang funny mo, ha? Funny. You're so funny, ha? Ang joke natin ngayon sa mga superhero, kasi ang dami ngayon mga superhero, Dami, mga dami. villain, Yun. at mga sidekick. At mga alliance. Di ba? Mga Alliance. superhero alliance. Correct, Super correct. villain alliance. Oo, Kaya matapos ang maraming dekada, nagtapos na ang tandem ni Batman and Robin. Ngayon na si Batman. Umayaw si Batman. May bago ng partner si Robin. Sino?
Si Batman. Hindi siya kriminal. May warrant of arrest sa kanya ang ICC. Si Joker din daw. Yan ang problema. Walang fraud meeting eh. Ito yung mahirap yung ma-back to you ka sa sinabi mo dati. Di ba yung ipapalabas yung sinabi mo noon mga kababayan gagamiting panlaban sa'yo? Yan yung mahirap sa sitwasyon ni Robin Padilla kasi pinagtatawanan talaga siya ngayon mga kababayan. Talagang ang taong bayan wala nang respeto kay Senator Padilla kasi hindi na nga natutuwa ang mamamayang Pilipino sa ginagawa ni Padilla. Diba at saka ni na Senator Bato at ni na Alan Peter Cayetano. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang Senado ngayon nasa lusak na. Kung hindi magpapalit bukas ng Senate presidency, talagang magtutuloy-tuloy ang pagbagsak ng Senado. Fraud meeting, Pero, Lordy, sabihan mo kami pag may ilalabas na video, ha? Kasi parang ang taas ng enerhiya ni Doc Guido ngayon. Grabe, hindi natin mapigilan. Na-adrenalize nung hinamol eh. Hindi, kasi meron pang alam na namin kung anong getaway car ni Nino? Iba to. Ano? Di, Batomobile! Batomobile! Alam kung saan siya nagtatago. Alam na. Hindi sa Batomobile! Never change. Parang tawan-tawan yung sarili. Cat-laughter lang yan. This guy. Bumalik ako para dito. Buti pa nga mga kababayan yung sabi nga dito, buti pa daw yung didakdakan may utak. Si Padilla wala no? Wala talaga. Tsaka alam niyo yung pinakamatindi dito mga kababayan, para hindi pag-initan ng taong bayan si Robin Padilla, ang ginawa ni Aimee Marcos, kinausap yung asawa na magpaawa publicly. Alam niyo yun? Para hindi pag-inita si Robin Padilla ng taong bayan dahil tinulungan si Bato de la Rosa makatakas, ang ginawa, nagsagawa sila ng podcast. Tapos pinagpaawa si Mariel. Wow. Ikaw, Zek. Si Joker. Yun! Speaking of. Mag-retiro na. Si Joker mag-retiro na. Merong mas magaling na kontrabida na sa kanya. Sino natalo kay Joker? Pwede naman naglabas ng dila uli. Sino? Oy, dila. Kilala ko yun. Kilala, di yung kilala. Hindi. Si Test. Nakalimutan nyo na kung sino head ng Testo May dati. video support ba yan? Wala. Batman and Robin, sino to? Si Joker. Ako, Darna. Darna. Okay. Local Si naman. Darna, magre-retiro na rin. Bakit? Retire si Darna. Bakit? Hindi na niya kayang lunukin ang ginagawa ng Bato. Ang bato. Yeah. Ding! Ang bato. Marami sa mga Gen Z, hindi na alam yun eh. Wala na. Dahil na si Sasha Saturna na ang kilala niya. Malalaman nyo bukas kung sino yung si Darna. Malalaman nyo bukas mga kababayan yun. Halimbawa kung sakali matuloy yung Senate ko, malalaman nyo kung sino yung si Darna na magre-retiro na dahil hindi na kayang lunukin yung bato. Yung ginagawa ng bato mga kababayan. At aalis siya sa majority, lilipat sa minority para patalsikin si Alan Peter Cayetano. Kung matutuloy bukas yan, o di maganda, malalaman nyo kung sino si Darna. Ako meron ako. Ano? Bukod kay Invisible Girl, Oy. meron din palang hero na biglang hindi na makita. Ha? Meron. Sino? Sigurado mo? Si CJ Hero. Biglang nawala. Pero ang galing niya magpatsi-patsi, no? Tapos papalabasin mo bago. Muscle girl. Yeah. Actually, pinagtsagaan ko pa noon rin. Nagkakala ko, sabi ko, baka may bago. Did you really? Oo, Pinagtsagaan isang kalahating oras na. Ako na, tinignan ko lang yung teaser. Wala ito. Tapos, sabi ko, baka merong bago eh. Siyempre, benefit of the doubt. 3 times speed mo. Ayun, ando pa yung kaibigan ko, si Crystal. Kinuha yung video. Oo, kaya talagang bibilib ako sa mga kwan eh. Dito sa mga vlogger na ito, para mga PR eh. I do not feel alluded to. At all.
Ilang araw. Napanood nyo ba? Siyempre, tayo ay lahat hanggang madaling araw di ba? Grabe. Hindi raw dapat tawagin na the Senate is under attack na sinasabi ni Cayetano. Ano dapat yung tawag? The Senate is under attack. Atat na. Ayan na! Maging Senate President. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Palo-palo pero nakangiti. Ang galing talaga niya. Galing talaga nakangito kayo. Bistado. Alan Peter. Pangklase. And Peter. So ano? Tutuloy ba natin? Andiyo. Dali natin. Game na. Tuloy na natin. Hindi, nakangiti nga Check. Hindi na raw mataas na kapulungan Hoy. ang itatawag sa Senado. Ano na? Mataas na, kapulungan. Eh di, mataas na kanlungan ng mga kriminal. At hindi lang ordinaryong kriminal. Yan na ngayon mga kababayan ang tawag sa Senado. Hindi na mataas na kapulungan, mataas na kanlungan ng kriminal. Diba? Kasi nga, sinubukan nilang ikanlong etong si Senator Bato de la Rosa.